A blessed Sunday to all of us, CJF family, and we are here to praise and worship the Lord. And before we start, let us all pray. Heavenly Father, thank you, God, for this time, oh God. Thank you, God, for a brand new day. Thank you, God, that your mercies are new every morning, oh God. Thank you, God, for the life that you have given us, oh God. Father, we come to you, Lord God, right now. May you cleanse our hearts, may you cleanse our minds, O God. No distractions, O God. Ready our hearts to worship and praise you, O God. In the mighty name of Jesus, and this we pray. Amen and amen. Sabi po rito sa Psalm 73:26, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So halina po, purihin natin ang Panginoon. Panginoon, narito po kami muli upang purihin ka at sambahin ka. Yakapin niyo po kami sa pang-araw-araw at turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas upang kaharapin ang bawat bukas, Panginoon, ng may kagalakan, O God. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan ba'y di pababayaan sa iyo lamang? Matatagpuan sa iyo lamang.
Kay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong sa dakong ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. A theology of wealth. Law number 4. God has decreed that the size of your harvest is determined by the size of your seed planting. 2 Corinthians 9 verse 6 says, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Truths to remember. Number 1. God's word clearly says that if we sow little, we reap little, and if we sow abundantly, we will reap abundantly. Number 2. Sowing takes faith. The amount you invest will determine your future profits. Number 3. Let's be bold and exercise our faith in our investments for God.
thoughts to rule our hearts. Plant little, harvest little. Plant much, and you'll harvest much. The size of the harvest is determined by our planting. Transforming our minds through His Word. Matthew 6 verses 19 to 21 say, Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Hello CGF family! Our Bible text for today is found in the book of Proverbs 10 verse 22. The blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli ito po ang inyong lingkod, Brother Ray, na bumabati po sa atin. Nawa lahat po tayo, saan man po tayong dako ngayon na nakikinig ay nasa mabuting kalalagayan. Samahan niyo po ako as we study and lift up God's Word this morning. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming po muling salamat sa umagang ito. Muli amin pong itinatas ang aming pag-aaral na inyong halita. Naway bigyan niyo po kami ng bukas na isipan at puso upang amin pong maintindihan ang gusto niyo pong ituro po sa amin sa umagang ito. At kung may mga bagay po na gumugulo po sa aming mga isipan, patuloy niyo po itong alisin, Panginoon, sa mga oras na ito. Nawa patuloy din kami magbigay ng papuri sa inyo, even kami po ay nakikinig, Panginoon. Override your servant's preparation, Lord. May your Spirit guide me as I deliver your message to your people this morning. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Ito pong aming dalangin sa tabayis na pangalan na aming Panginoon sa Kristo. Amen and Amen. Muli, magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Ito pong month of November, ang ating pong theme ay ating pong pinamagatan na The Releasing of the Blessing from Heaven. At sa umagang ito, tayo po magpapatuloy. Ang ating pong sermon verse ay ating pong kukunin sa Proverbs chapter 10 verses 22. Ang title po ay Righteous Wealth Through Blessing. Muli mga kapatid, alam naman po natin na ang pagpapala na ating natatanggap sa umaga, sa araw-araw, ay unang-una ay dapat natin pasalamatan. Tayo po ba ay nagpagpasalamat sa Panginoon na tayo po ay gumising sa umagang ito, na tayo po ay muli ay nakasinghot, no, ng isang magandang hangin. Ano po? Pasalamat tayo sa Panginoon because alam natin na ang bawat na binibigay na blessing sa atin ng ating Panginoon ay dapat po natin pasalamatan. Ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, mga kapatid, ay ito. How do we know if the blessing is from God? Paano ba natin malalaman kung ang pagpapala ay nagmumula o galing sa Diyos? Yan po yung ating mga sasagutin sa pag-aaral natin sa umagang ito. At bago po lahat, gusto ko pong bigyan kayo ng isang halimbawa, isang kwento, no? Tungkol sa isang babae na meron ho siyang $1, no, na hawak. Siya po ay pumunta sa isang shop upang bumili ng mga bagay na kakasya sa $1. Ang babae pong ito ay pumunta sa shop at tumingin ng mga bagay na kanya mabibili sa $1. At sa hindi magandang bagay ay hindi ho siya nakakita na mabibili niya sa $1. Kaya anong nangyari? Ay umuwi
na lang ang babae po sa kanilang bahay, ni siya po ay malungkot dahil wala siyang nabili sa kanyang $1. Pagbalik ko na isang linggo, bumalik ho siya doon sa tindahan. May dala na ho siyang $1,000. At ang lahat ng gusto niya na ibili sa $1,000 po na ito ay kanya na pong nabili. Ibig sabihin, dahil siya ay marami ng pera, marami na siya pong nabili. Ang tanong ay ganito, anong nangyari? Bakit biglang from $1 ay nagkaroon siya ng $1,000? Ano ba nangyari? To make the long story short, ito pong babae pala ay nakapag-asawa ng isang mayaman. At alam naman po natin mga kapatid, pag ang babae ay napakasawa ang kanyang asawang lalaki, ang kanilang mga pag-aari ay conjugal. Ibig sabihin, dahil mayaman ang kanyang napangasawa, eh siyempre, nabibigyan siya ng mga pera na parang meron siyang panggastos na personal. Ibig sabihin, kung anong meron ang kanyang asawa, ay para na rin sa kanya. Ano bang gusto kong ipahiwatig sa umagang ito? Para din yan ang ating spiritual life, mga kapatid. Same as our relationship with Christ. Before we are sinners, before we are very poor, no? Ngayon, dahil si Kristo ay nasa atin, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we become children of God. We become co-heirs of Christ. Ibig sabihin, tayo po ay kinukonsider na meron na tayong true riches or true wealth because of our personal relationship with Christ. Mga kapatid, sa umagang ito, titingnan ho natin, pag-aaralan natin ang kahalagahan o ang diferensya ng having a wealth or richness versus the love of money o richness na meron ang isang tao. Pero bago ho natin talakayin niyan, kailangan ho nating maintindihan at maunawaan ano ba ang ibig sabihin sa scripture patungkol sa kayamanan o wealth. What does the Bible says about wealth? Tingnan ho natin. Wealth is the abundance of valuable possessions or money, no? Ang kayamanan ay ang kasaganaan ng mahalagang ari-arian o pera. Sabi nga nila, when we have wealth, kung meron tayong kayamanan, we have more than that we need to sustain a normal life. Ibig sabihin, kung ang normal life ay kumakain ng 3 beses isang araw, eh tayo baka hindi lang 3 beses isang araw. Meron pang merienda, midnight snack, at kung ano-ano pa. Kaya mga kapatid, natanong ko sa iyo sa umagang ito, ikaw ba ay mayaman? Tayo ba ay mayaman? Paano ba natin nakukuha ang mga meron tayo? Can hard work really make a person wealthy? Ang pagtatrabaho o pagkayod ng paghihirap sa pagtatrabaho, ay tayo ba ay yayaman o magkakaroon tayo ng mga ari-arian o gain wealth on this? Sasabihin nga nila, no, hindi lang naman ang pagtatrabaho o hard work makes you wealthy. Kahit naman ho tayo trabaho ng trabaho, mga kapatid, pero hindi naman ho tayo nagsisave, hindi naman ho tayo nag-i-invest, hindi naman ho tayo parati naman utang ng utang. Eh yung ating pinagpagudan na ating pong sasweldohin dyan sa pinagpagudan mo dahil tayo utang din ng utang, ay atin lang ibinabayad. Ibig sabihin, we live, no, based on our means dahil mataas ang ating income, mataas ang ating, dahil tayo mayaman, ganun din tayo the way we spend. Ay, hindi tayo talagang yayaman dyan.
So umagang ito, titingnan natin, no? Paano itong yaman, compare itong yaman sa mundong ito, compare doon sa true richness na meron tayo sa ating Panginoon. Sabi ni Dave Ramsey, ito ang sabi niya, wealth comes from hard work, but not because of hard work. Wealth comes because of God's, and everything is His. Lahat daw ng kayamanan ay sa Diyos, at sa Diyos lamang ito nagmula. Kaya napaka-importante mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, sa mga nakikinig, ang tamang perspective ng mga pag-aari o everything that will be possessing o ano yung meron tayo. Kailangan natin maintindihan na ang lahat, ang Diyos ang may-ari. That God owns it all. Ang sabi nga sa Psalm 50:12b, for the world is mine and all that is in it, sapagkat ang sanlibutan ay sa akin at ang buong naririto. Kaya nga, pag alam natin na ang lahat pala ng mga bagay dito sa mundo ay pag-aari ng ating Panginoon, ay anong tawag sa atin na tayo'y meron sa atin ngayon, na tayo'y ating tinatamasa, yung ating mga pinanghahawakan? Ang tawag ko sa atin niya, mga caretaker tayo. We are manager or steward of these resources. Sa ating pong pinagkakatiwala lamang. Kaya lang sa perspektibo ng mga ilan na nagpapakahirap para to accumulate their wealth or their possession, sasabihin nila, akin ito eh. This is my money, this is my wealth, pinaghirapan ko. Ito eh. Araw at gabi nagtatrabaho ako, no? Nagdo-double work ako. Nag-i-invest ako. O ano na, hindi na ako nakakatulog. Nakakaisip kung paano ko palalaguin ang aking possession or wealth. I work hard for this. This is mine. I have the right to spend how this money will be spent, no? May mga ganyang pag-iisip na nagiging siya ay alipin na nung possession niya o money, na siya is being controlled, no? At ang kanyang pag-iisip na lahat ng meron siya ay dahil sa kanyang paghihirap. Remember, it is God who give us the ability to produce wealth. Kundi tayo binigyan ng abilidad ng ating Panginoon upang tayo ay makapagtrabaho, upang yung talent and ability natin ay matranslate to what we call itong possession or income, ay wala po tayo. Kaya napakahalaga na ating maunawaan na tayo ay binigyan lamang ng ating Panginoon ng abilidad to produce wealth. Kaya if some people says that this is my hard-earned money, may mga daw Kristiyano na nagsasabi na sila ay just steward. Tayong mananampalataya, dapat ang ating pong thinking is that we are just a manager of God's resources, that we are just stewards of God's blessing. Dahil pagdating ng araw, mga kapatid, God will make us accountable of all the things that He has given, the resources that He has given to us. Like the 3 T's. Ano ba yung 3 T's na ating tinitingnan? Yung time, yung talent, and treasure. These are the things na i-account sa atin ng Panginoon. Remember, we are just a steward. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus, about being the steward of wealth. Ang sabi niya, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Kundi nga ho tayo na pagkakatiwalaan ng ating dito sa mundong ito to handle a worldly resources o wealth. What more sa tunay na kayamanan? Kaya nga sinasabi din ng ating Panginoon, paano tayo pagkakatiwalaan ng mas malaki kung sa maliit na bagay ay hindi rin tayo na pagkakatiwalaan. Napaka-importante na atin din maintindihan at maunawaan
kung ano ba talaga ang dapat na pananaw ng isang mananampalataya about the riches na dapat natin makuha o i-attain. Ano bang idea ng ating Panginoon patungkol sa pagiging mayaman? What is the Lord's idea of being rich? Does the idea of being rich in God's eyesight sa paningin ng Panginoon matches our idea of being rich? Ang idea ba ng pagiging mayaman ng ating Panginoon Diyos ay tumutugma sa ating idea na pagiging mayaman? Tingnan ho natin. Sapagkat alam po natin mga kapatid at dapat natin maintindihan na maraming plano at merong plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, including sa possession of wealth o kayamanan na atin pong dapat na mahawakan itong mga tayo pa ay nandito sa lupa. At this is involved about prosperity, no? Prosperity in terms of, sa Tagalog kaunlaran o kasaganahan. Kasaganahan sa anong mga bagay, in terms of our financial, in terms of our spiritual. Dapat natin tinitingnan ang mga bagay na ito. Kaya nga ang tanong ko sa iyo kapatid, what do you desire this morning? What do you desire in your life? Do you desire to be prosperous in this world? Or do you desire to be spiritually prosperous? Kaya napaka-importante ng ating binabalanse. Hindi naman masama ang possession of wealth. It is the love of the possession or the money that the Lord wants us to avoid. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, may magandang plano siya sa atin. At ang plano na ito ay sinabi niya kay Jeremiah 29:11. Ang sabi sa atin, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans what? To prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo." Sa inyo, ito ang sabi, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo, sa atin, ikabubuti. Ayun. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa. Kaya pagdating sa possession, o wealth, o richness, maraming Kristiyano ang struggle. Maraming mga tao ang struggle kung paano nila didesisyonan ang gagawin nila sa kanilang mga possession or wealth. Ano ba ang kanilang pakiramdam sa kanilang mga ari-arian o wealth o possession o money? Ano ba ang kanilang pinaplano sa kanilang kayamanan? Paano ba sila kikita? Paano madadagdagan ang kanilang mga ari-arian? Paano nila gagastusin ang kanilang mga meron sila, ang kanilang kayamanan o kanilang mga pera? Anong tanong, paano din nila ito ipamimigay? O paano nila ito gagastusin? O paano din nila ito i-share sa iba? These are the things, that person need to decide in regards to their wealth. Maraming dapat isipin, Kaya sabi nila, buti pa ang pera may tao, ngunit ang tao walang pera. Ano bang mas mabuti? Alam niyo po, yan yung mga sinasabi na buti pa yung tao walang pera, ay ang pera may tao, Pero never naman tayo nasisiro dahil mahal tayo ng Diyos, hindi tayo sinisiro ng Panginoon. God will always provide. Kaya napaka-importante, na maintindihan natin that the Lord is not against possession. It is the love of the possession or money ang ating dapat naiiwasan. Scripture says that we are not to love money. Kasi napakahirap po pag yan ay atin na naging priority o iniibig na natin, Kaya nga dito sa Hebrew 13:5, tayo po ay winarning yan. Keep your lives, saan daw? Free from what? From money? Hindi Free from the love of money. And be content of what you have, because God
has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa Tagalog po, ang pamumuhay ninyo ay dapat wala sa salapi. Hindi, wala pag-ibig sa salapi. Ito po ang sinasabi. Masihan na tayo o kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan, kailanman ay hindi kita pababayaan. God will always provide. Ano yun po? God will supply our needs, not our greed. Di ba? Bibigay lang ng Diyos ang ating sapat na pangangailangan. Kaya nga, even Rick Warren, no? And I quote, the Bible teaches that we are to love people and use money, but we often get the reverse. Sabi niya, you start loving money and using people to get more money. Again, money is simply a tool to be used for good. Tama naman ho ang sabi niya. So magang ito, tanangin kita kapatid, do you consider yourself rich and wealthy? Kinukonsider mo ba ang sarili mo na mayaman? May mga taong mayaman sa kaibigan. May mga taong mayaman sa pag-ibig. May mga taong mayaman sa pera. Ang tao na maraming barya, mayaman sa barya. Ang tawag sa kanila, mga baryamanin. Kasama ka ba dito sa grupo namin na mga baryamanin? Barya lang ang meron tayo. Marami tayong barya. Mayaman pa rin naman po. Di ba? Tingnan mo sa ni Mark Batterson. Sabi niya, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. But instead, sabi niya, raise your standard of giving. Because the more that we receive and the more that we give, God will replenish whatever release in our hand. No? Pag hindi ho tayo marunong magbigay, hindi ho tayo marunong mag-share, at we always keep it on ourselves at close peace, paano ho yung maaanbunan at paano ho pa yan dadagdagan kung tayo po ay hindi marunong magbigay? Kaya nga ho, may warning sa atin, no? Si Apostle Paul na sinabi niya kay Timothy to what he has to warn again itong mga rich people, no, sa pag-handle ng pera. Anong sabi dito in 1 Timothy 6:17-18? Sabi ho dito, give this command to those who are or rich with the things of this world. Tell them not to be proud. Tell them to hope in God and not saan? Their money, because money cannot be trusted, but God take care of us richly. He give us everything para daw ma-enjoy natin. And tell those who are rich, anong dapat gawin sa mga mayaman? Ang sabi, to do good, to be rich in good work, and tell them they should be happy to give and ready to share. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman. Saan daw? Sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Again, Paul's instruction to Timothy to warn those who are wealthy, don't become arrogant. Kasi ang kayamanan na meron sila, pag nawala, wala na silang ipagmamalaki. Do not put their hope in their wealth. Huwag nilang iasa ang kanilang pag-asa sa kanilang mga kayamanan, sapagkat pag nawala ang kayamanan nila, mawawala na sila ng pag-asa. Diba? But ano daw dapat gawin? To be rich in good deeds and be generous and willing to share. These are the things that we had to warn those who have money or those who have big possession or wealthy. God has given us instruction to be rich in good deeds and be generous and willing to share. Sa umagang pong ito, ating pag-aaralan yung Proverbs 10:22.
Bigyan ho natin ng konting introduction about how to handle money and about wealth. This morning, tingnan ho natin in Proverbs 10:22, ang sinasabi po dito, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. This morning, let me share to you 3 biblical lessons or principle about the righteous wealth through God's blessing. Sulat po natin ito. Number 1 principle or lesson is very simple. Ang sabi ko lang dito, the Lord's blessing make us rich. Ano ang sabi doon sa ating talatang binasa? The blessing of the Lord, it maketh rich. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. Alam niyo po, yung word na blessing, no? Kung titingnan po natin ang meaning ng word blessing, blessing is a gift or an enrichment or an endowment. It can be associated pag sinabi natin may blessing sa Panginoon because God found favors in us, di ba? Kaya nga, ito isang regalo, an enrichment, isang pagpapayaman, or an endowment, o tinatawag nating kaloob. Kaya nga, pag may mga blessing na ito, tayo po ay natutuwa, no? May mga blessing ba ka bang natanggap, kapatid, na hindi ka natuwa? Kaya itong mga blessing na ito, it's somehow a favor to you, no? Maliit man o malaki, always praise God. Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Ibinibigay lang niya ang sa tingin niya ay sapat sa iyo upang lubusan kang patuloy na magtiwala. Alam niyo po si King Solomon, alam naman natin the wealthiest king ever lived nung panahon nila, has dreamed and asked by God, ano ang kanyang gusto? Marami sa mga hari ay gusto ang kayamanan, kapangyarihan. Ngunit si King Solomon, ang kanyang ni-request sa Panginoon, no? Kumbaga, yung kanyang wish lang, no? Ay hindi yaman, no? Ang kanyang pong ni-request, ano? Wisdom. Dahil sa sinabi niya, binigay ng Panginoon Diyos sa kanya, no? Bigyan ng the great wisdom itong si Solomon sa kanya pong paghahari, no, sa pagmamanage ng kanyang kaharian. At dahil natuwa ang Panginoon Diyos sa kanya, hindi lang ho wisdom, great wisdom ang binigay kay Solomon. Ano ho? Great wealth, no? Binigyan siya ng yaman, no? Na siya ang naging pinakamayaman ng kanyang kapanahonan. Kaya if God find us favor, no? Yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, kahit nga hindi natin hinihingi, at kung we found favor in God, bibigyan niya tayo ng blessing, mga kapatid. May mga blessing ka bang hindi in-expect, bigla ka na lang nakatanggap? Because God found favor in your life. Continue to be obedient sa ating Panginoon, no? Dahil alam ng Diyos ang pangangailangan natin at Kanya pang tutugunan. Pag He found favor in our life, the more blessing that ibibigay niya sa atin at tayo magiging masaya sa blessing niya. Kaya nga, what do very rich and very poor person have in common? Ano bang pagkakapareho ng mayaman at mahihirap na tao? Kininip ko po, tiningnan ko, pinag-aralan ko. Isa lang ho ang common sa kanila. Dahil kung yaman at yaman lamang, ay hindi ho talaga malayong malayo. Ang meron ang mayaman at mahirap, sila po ay human being. Pareho silang may buhay at may kaluluwa. Yan ang pareho, no? Sa ating mayaman at mahirap. Kaya nga, kung sa tingin natin, hindi dapat tayo mainggit, no? Sa mga mayayaman, tayong medyo sa tingin natin ay hindi mayaman, no? Hindi naman ho dapat tayo mainggit sa kanila sapagkat
Alam natin na mayroong plano ang Panginoon sa atin. Kung ang plano ng Panginoon sa atin, kung ano yung mga nararanasan mo ngayon, kung anong kalalagayan mo ngayon, magtiwala ka sa Panginoon sapagkat mas malaki ang plano ng Panginoon. Kung patuloy tayo magtitiwala sa Kanya sa kalalagayan mo ngayon, sa kalalagayan natin ngayon, ay tayo ay patuloy ng pagpapalain ng Panginoon. Pero ang tanong ko mga kapatid, what is that really make us rich? Tayong sinasabi natin wala naman tayong malaking kayamanan o pera o possession. Ano ba talaga nagpapayaman sa atin? Gusto ko pong maintindihan natin sa umagang ito. Ang nagpapayaman sa atin, mga mananampalataya, hindi ang sukatan ang kayamanan, kundi ang kayamanan dahil meron tayong salvation. God has freed us from the bondage of sin. God has forgiven us for our sin, past, present, and future. And God gave us salvation. God gave us eternal life. Hindi ba magandang kayamanan yan mga kapatid? Kung mayaman ka nga, ngunit wala ka namang Kristo sa buhay mo, mahirap ka. Kapagkat ang nakay Kristo ay anak ng Diyos at kung ang Panginoon Diyos ang may-ari ng lahat, di mayaman tayo. Ayos ba yung logic? Ganun talaga po ang logic noon, na tayo'y mayaman dahil tayo ay nasa Panginoon. Amen? Mayaman ka, sabihin mo sa sarili mo, dahil we have salvation in Christ. If wealth is a blessing mga kapatid, and the blessing comes from God, then salvation was really designed for the wealthy. Dinisign ng Panginoon maging mayaman tayo dahil tayo'y anak na ng Diyos. Kaya money can never please our soul. It is only God can provide us through Jesus Christ. Itong sinasabi nating comfort, hope, peace of mind. Dahil whatever happens, no, we have eternal life. We'll be co-heirs of Christ, no? Meron na ho tayong nakaabang sa taas, no? Na mansion, di ba? Dito wala tayong mansion, doon sa langit may mansion tayo. Kaya always treat yourself, mga kapatid. Pasalamat tayo sa Panginoon. Magkat the true riches na meron tayo, na wala ang mayayaman na wala kay Kristo, ay ating salvation. Kaya nga, wealth, power, and fame cannot give us eternal life. Ano lang? Our salvation will give us eternal life. Ano sabi dito ni Apostle Pablo? Romans 8:1-2. And then let's jump to 16 and 17. Sabi niya dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Jesus Christ, the law on that the Spirit who give life was set you free. Yun naman pala from the law of sins and death. So we are now free from the law of sin and death. Then the Spirit Himself testify with our spirit that we are what? God's children. Tayo anak na ng Diyos So bakit? Dahil tayo anak ng Diyos, mayaman ba tayo? Tingnan niyo ito mga kapatid. Now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may share in His glory. Tingnan natin. Ngayon wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo. So, hindi na ho tayo hahatulan, no? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At ito maganda. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos. Ang tawag sa atin, tagapagmana ng Diyos. Amen po ba doon mga kapatid? Tagapagmana ka ng Diyos. Dahil ikaw anak ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo ng ating Panginoon. Kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalhati naman na kasama rin niya. Kaya nga mga kapatid, sa mundong ito, kahit na anong hirap,
ang gawin natin. Magtrabaho, mag-isip paano lumaki ang ating mga ari-arian o possession, baka makalimot naman tayo sa Panginoon. Kaya wina-warningan tayo, sabi dito, no, sa Mark 8:36, "For what will profit a man if he gain the whole world and loses his own soul?" Ano bang mapapala na isang tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo, sa kanyang paghihirap, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang hard work, sa kanyang mga iniisip, sa kanyang mga ginagawa? Ano bang mapapala niya kung ang lahat ng bagay ay makuha niya, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya napaka-importante na tayo po ay align sa idea ng kayamanan o richness ng Panginoon sa ating buhay. All possessions are nothing compared to knowing Jesus. Kaya kapatid, kung meron kang Jesus sa buhay mo, mayaman ka. Yan ang bagay ng kaibahan natin na mga taong wala kay Kristo. Tayo na may Kristo sa buhay ay mayaman. Mayaman dahil unang-una, mayaman ang ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama natin ang siyang may-ari ng lahat dito sa mundo. Kaya sabihin natin, hindi naman ko naawa, hindi naman natin nasi-share yung yaman dito sa mundo. Mga kapatid, look at the future. Itong mundong ito, mawawala ito. Itong possession natin, mawawala ito. What we gonna think of the idea of having treasure sa mundo ay magkaroon tayo ng treasure sa langit. Yung mga ginagawa nating kabutihan, yung pagiging good steward of God's money, tayo po ay nagkakaroon ng unti-unting investment o savings na treasure sa langit. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, it builds treasures or investment in heaven. Yung pag-share ng gospel, paggawa sa ministry, pag-involve sa mga ministry, sa ating trabaho, sa ating ministry, no? Sa ating support sa ministry, anything that we do for the ministry, for God's glory, tayo po ay nag-iipon ng treasure sa langit. Kaya, what make us rich? Because we have salvation in Christ. Number 2, what make us rich? Because of God's Word. Tayo nakakabasa, tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo ay nag-guide na salita ng ating Panginoon. Sa ating nakakausap ang Panginoon sa kanyang salita. God's Word is a treasure chest filled with jewels of heavenly wisdom. Ang salita ng Diyos ay isang kaban ng kayamanan na puno ng mga hiyas ng makalangit na karunungan. Ayaw po ba natin nun? Mayaman tayo dahil tayo nakakabasa ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay isang kaban ng kayamanan na para bang puno ng mga hiyas ng makalangit na karunungan. Kaya napakasaya natin bilang anak ng Diyos na tayo ay really in true riches na ito. Muna, meron tayong salvation. Pangalawa, dahil tayo ay may salita ng Panginoon. The word of the Lord is worth more than gold, no? Even more than fine gold. They are sweeter than honey, even honey straight from the comb. Ang salita ng Panginoon na higit pa sa ginto. Pag ito ay higit pa sa ginto, ay di mas malaki ang value. Di malaman tayo. Mayaman ka, kapatid. So umagang ito, ating pinag-aaralan ng salita ng Panginoon. Binabasa natin ang salita ng Panginoon. Ginaguide tayo ng salita ng Panginoon. Kinakausap tayo. At nakipag-utat tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay higit pa sa ginto. Sabi dito, higit pa sa maraming pinong ginto o fine gold. At mga ito ay mas matamis pa kaysa pukyot o pulot, no?
Kahit, ang sabi dito, na ang pulot mula mismo sa pulot pukyutan, mismo doon sa honeycomb, yung diretso, mas matamis pa doon. It's an illustration o metaphor o kung gaano kahalaga, no, ng salita ng Diyos. Pag may salita ang Diyos sa buhay natin, mayaman ka, kapatid. So una, salvation. Pangalawa, God's Word. Pangatlo, mayaman ka dahil sa iyong magandang pangalan. Because of your integrity. Because of your life in Christ. Pag meron kang magandang pangalan, if you protect your integrity being the children of God or child of God, you protect your integrity, mayaman ka. Anong sabi dito? Proverbs 22:1. It is better to be respected than to be rich. Oh, yun naman pala eh. A good name is worth more than silver or gold. Ano sabi? Mas mabuti pang piliin ang malinis na pangalan. Oh, kaysa pilak o ginto o anumang kayamanan. Tanong ko, kapatid, do you have a good name? Are you respectable? Do you have the integrity? Are you honest? Sabi nga ni Billy Graham, no, pag dinefine niya ang integrity, integrity means that we are trustworthy and dependable, and our character is above reproach. Ang tanong ko sa atin sa umagang ito, kamusta ba ang ating integrity, mga kapatid? Do we walk our talk? Are we honest? Do we protect our identity with Christ? Do we live Christ in our life? As Christians, we had to live our life, a life that belongs to Christ. This life is no longer us. It is already bought by the price of the blood of Christ. Kaya kailangan natin pangalagaan ang pangalan ng ating Panginoon. Parang sinasabi, Brother Ray Austria in Christ. Diba? Dahil tayo ay anak ng Diyos, dapat tumakita sa atin pamumuhay na tayo ay anak ng Diyos. So umagang ito, natutunan natin ang first lesson that the Lord blessing make us rich. And what make us rich? Number 1, salvation. Number 2, God's Word. And number 3, a good name or integrity. Number 2 lesson I want to share to you this morning. That the Lord's blessing make us happy. Bakit? May blessing ba na hindi ka masaya? Meron. Tingnan natin later. Sabi ko dito sa Proverbs 22, sa ating puntalata, ang sabi, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. Anong sumunod? Na walang kasamang kabalisaan, na walang kasamang kalungkutan. Ibig sabihin, pag tayo'y pinagpala ng Panginoon, dapat hindi ka malulungkot, hindi ka mapapagod, hindi ka mag-iisip, hindi ka mababalisa. Kasi ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay mag-i-enjoy. It will make us happy. Ang tanong ko kanina sa iyo at ngayon, do you receive your blessing? Are you happy with your blessing? Dapat tayo maging masaya. Blessing yan, nanggaling sa Panginoon. Alam nyo, gusto ng Panginoon i-bless tayo. The Lord wants to bless us. He wants us to be rich and prosperous. He wants to prosper us in the area of our financial, in our area of our spiritual, our emotional, and our physical. Lahat po ng mga area na ito, gusto ng ating Panginoon na tayo po ay maging rich and prosper. Sa mga area na ito, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. At once na tayo makatanggap ng pagpapala sa mga area na ito, physical, wala kang sakit. Spiritual, that you've been good in following God's command. We become follower. We do God's will in our life. No? Tayo po ay active sa ating ministry. Emotionally, we are happy. Emotionally, we are aligned doon sa gusto ng ating Panginoon sa buhay natin, na tayo ay
fellowship, na tayo po ay maging maayon ng ating isip, no, sa mga ka-Diyos sa mga langit, no. Kaya nga sabi sa atin, seek for His kingdom, His righteousness. Itong yaman na to, itong prosperous life na ito, God will add it unto us. And financially, magtiwala tayo sa Panginoon because God wanted to bless us. Kaya pag binless tayo sa mga area na to, walang sorrow, walang kabalisaan. And sabi nga doon, He had no sorrow with it. Dapat naging masaya tayo. Kasi pag nag-bless si Lord, dapat masaya. Kaya yung sinabi yung sorrow po dito, no, it's translated sa Hebrew, no, na eseb. Pag sinabi ho doon na sorrow, literally meaning painful toil, no, exhausting labor, or stressful work. Ibig sabihin, pag nagbigay ng blessing si Lord, hindi siya nagdadagdag ng kailangan mag-exhaust ka ng more labor, stressful work, no, o painful toil, no, hindi na. Bakit lahat ng pagpapala na binibigay ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya will make us to rejoice. It make us to be happy. Wala akong pagpapala nang galing sa Panginoon na tayo magiging malungkot, no? Meron ka ba natanggap na pagpapala na nalungkot ka? Hindi galing sa Panginoon yan. Dabagkat ang pagpapalang galing sa Panginoon, He has no sorrow to it. Kaya nga, sa buhay ng tao, sa buhay natin mga kapatid, in life sometimes things that seems to be blessing can later look more like a curse. Nakala natin sa buhay natin na minsan may mga bagay na antila ang alam natin ay pagpapala, ay maaari palang magmukhang sumpa sa bandang huli. Paano? Number one, kundi ho natin madidiscern, no? If we have the wrong discernment, if we made something happen and not listen, especially if we consult God and ask the Holy Spirit to guide us, pero hindi naman natin sinunod ang Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Example, naghahanap ka ng trabaho, may in-offer sa yung trabaho. Yung trabaho na yun, malaki sweldo, may pabahay, may pakotse. Ang problema, Sabado, Linggo, may trabaho ka. Then you have bigger responsibility. Maraming pinamamanage sa'yo. At stricto yung kumpanya ninyo. Imbis na blessing ito, mga kapatid, at tinanggap mo, baka ito pa ay maging curse sa'yo. At ito'y maging sorrow o pain at kabilasaan o tinatawag natin kalungkutan sa buhay mo. Kaya minsan yung blessing ay nagiging curse dahil nga hindi tayo nag-align o hindi natin pinakinggan o we don't have this discernment sa sinasabi natin sa guide ng ating banal na espiritu. Hosea 49 ang sabi, who is wise? Let them realize these things. Who is discerning? Let them understand. Ano yung dapat maintindihan? The ways of the Lord are right, no? The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. Unawain na matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Ano daw? Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti do'y lumalakad, ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Mga kapatid, it's very important, especially to us Christian, to listen to God's voice and to the guide of our Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Charles Spurgeon, no, discernment napaka-importante. Itong discernment, binigyan niya ng definition na simple. Ang sabi niya, discernment is not knowing the difference between right and wrong. Kasi pag mananampalataya, immediately alam mo na yung wrong sa masama at mabuti. It is knowing the difference between the right and almost right, no? Ano ba ang tama? Ano bang mas tama? 'Di ba? Mas tama na dapat hindi na ako umalis sa aking trabaho kasi yung lilipatan ko, yung offer sa akin, mawawala ang time ko sa Panginoon, sa aking family,
at sa aking sarili, magiging alipin na ako ng trabaho. Pag yun ang pinili mo, you have the wrong discernment. Ibig sabihin, hindi tayo nag-isip at hindi natin talaga napili kung ano ang tama. Pangalawa, tayo maaring blessing maging cursed dahil tayo ay nakuha itong blessing na to dahil tayo ay nagkakasala. Unang-una, kaya ka nakaroon ng blessing o possession, lumaki ang iyong kinita dahil nag-cheat ka sa business mo. Hindi ka nagbayad ng taxes mo, no? Nung nakatanggap ka ng mga blessings, nakatanggap ka ng mga pagpapala, may mga pinaggastusan ka ng blessing mo na hindi natutuwa ang Panginoon, o mga nakaka-displease and dishonor God, o yung mga pagpapala na binigay sa iyo ng Panginoon na hindi tayo naging good steward of God's blessing. Hindi na tayo nagbigay sa mga gawain ng Panginoon, no? Sometimes, mga kapatid, that blessing becomes a curse kung tayo po, we give Satan a place sa mga blessing na to. At ito, pag tayo po ay naging hindi maayos, especially we cheat on our business, hindi tayo nagbabayad ng tamang taxes, no? We spend the blessing in the things that are not pleasing to the Lord, then itong mga kasalanan na to ang siyang gumigiba o siyang nagsisira ng blessing at nagiging curse. Kaya sabi ng iba, no, sabi, better is a poor man who walks in integrity than a rich man who crook in his way. Mabuti na ang mahirap, mga kapatid, na mamuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. I agree. Better is a poor man who walks in his integrity rather than a rich man who is crook in his way. Huwag ko tayo mainggit sa mga tao na mayaman kung saan nila man, paano kinuha nila yon. Kung ang kayamanan na nakuha nila sa masamang paraan. Maatin ba natin ipakain sa ating pamilya ang mga pera o pinambili natin sa masamang gawain? Parang hindi ko natin kaya matin. Are rich people really happy? Totoo bang pag mayaman ka, masaya ka? No? Tingin ko hindi. Not every people or not every happy people are rich people. And not all rich people are happy people. Di ba? Hindi lahat ng tao na masaya ay mayayaman lang. Kasi tayong mga mahihirap o tayong mga anak ng Diyos na nakukontento, we are happy, no? Pero hindi lahat ng mayayaman masaya sila sa buhay. Marami sa mga mayayaman, ang hirap, komplikado ang buhay. Sapagkat ang hirap nila, ginagawa nila, iminamanage ang kanilang kayamanan. Takot sila mawala ang kayamanan, kaya they continue to manage itong kayamanan. Pero kung ang kayamanan nila, align nila sa principle ng Panginoon about possession, pagpapalain pa sila ng ating Panginoon. Kaya not every happy people are rich people. Kahit walang pera, kahit mahirap, pwede maging masaya. Kaya wag nating isipin na kung may pera ka, masaya ka. Kung mayaman ka, masaya ka. It doesn't follow, no? If you are in Christ, dapat masaya tayong lahat. Dahil na, sabi dito sa Proverbs 10:3, the Lord does not let the righteous go hungry, but he thwart the cravings of the wicked. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom. Sino daw? Na ang mga matutuwid. Ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masasama. So, hindi hinahayaan ng ating Panginoon Diyos na magutom ang mga matutuwid, especially ang kanyang mga anak ng Diyos. He always find favor sa sight ng Panginoon. Dahil tayo anak niya, tayo nagtitiwala sa Kanya. Again, God always meet our needs, not our greeds. Kaya need to be content, mga kapatid. Are you contented?
Kontento ka ba sa mga binibigay na blessing sa iyo ng ating Panginoon? Are you happy? Sabi dito, contentment is an attitude that we say to ourselves, I will be satisfied with what God has given me. Are you satisfied of what God has given you, mga kapatid? Sabi nila, it's the little things in life that make us happy. Itong mga maliliit na bagay sa atin ang nagpapasaya sa atin, and not the big things, kasi itong maliliit na bagay na to, pag ating pinagsasama, become the big things. So little things is what makes life happy. It's not the big thing. Kaya nga itong hugot line na akin nakita, ang sabi dito, hindi baling hindi mayaman basta't may masayang pamilya at walang karamdaman. Amen to that. Ahanin mo ang yaman mo kung puro ka naman sakit at karamdaman, na naisip mo pang maging hindi mayaman basta't masaya ang ating pamilya at walang karamdaman. Again, Apostle Paul tell Timothy to warn the Christian during the time na sinasabi niya na maging kontento, no? Huwag masyadong greedy. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay ganito, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Ang sabi niya kay Timothy, but if we have food and clothing, we will be content with that. Sabi niya, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas sa anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Let's be content. At sinasabi ni Apostle Pablo, when the Lord blesses us with something, mga kapatid, it should make us riches and happy, because we won't have to labor or toil stressfully for it, because God will not add sorrow with it, no? God will supply our need according to His riches. Our sufficiency is from God. Ang ating kasapatan, mga kapatid, ay mula lamang sa Diyos. Walang makakasapat ng ating pangangailangan. Dahil ang tao, no, walang makakasapat sa kanyang pangangailangan, kasi parating kulang kung ang tao ay naghahangad sa kanyang, para sa kanyang sarili. So, ngunit ang mga tao nagtitiwala sa Panginoon, ang kasapatan ay nagmumula sa ating Panginoon. Ano sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians 9:8, and God can give you more blessing than you need, and you will always have plenty of everything. You will have enough to give to every good work. Ayun naman pala magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng mga bagay, in everything, in all things. At higit pa sa inyong pangailangan ang ibibigay ng Panginoon. Para saan daw? Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. God blesses us to increase our good deeds, to share the blessing to others, and to increase our giving, and to help on the cause of the gospel. Kaya nga, mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, alam ng Diyos, no, higit pa sa ating pangangailangan, na tayo pasasaganahin upang tayo increase o sumagana pa ang ating magbubuting gawa. So number 2 lesson na ating pong natutunan sa umagang ito, that the blessing of the Lord make us happy. Number 1, sinabi natin kanina, the blessing of the Lord make us rich. Pangalawa, the blessing of the Lord make us happy. And lastly, the Lord's blessing make us to remain faithful. Bakit kailangan natin mag-remain faithful? Itong mga blessing na nakuha natin, dapat tayo nagpapasalamat, and we continue to be faithful. Sabi dito, bless the Lord, O my soul, sabi ni David, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Si Yahweh ay pupurian, o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan ang mabubuting gawa niyang gawa, ang lahat
ko'y kasalanay, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginamot niya lahat. Sa ating talatang nabasa na to, the benefit of knowing God is that God forgives our sins, our iniquities, and He heals all our diseases. God will always protect us. God will always provide for us. God will give us joy or all the blessings na binibigay niya sa Kanya. Kaya the more that we appreciate God's blessing sa buhay natin, the more we continue to remain in the presence of God and continue to give Him thanks and praises, diba? God's faithfulness are always faithful to us. Kaya nga, pating sabihin natin, life is always not fair. Lord, parang hindi naman fair. Yung mga masasama, yung gumagawa ng hindi mabubuti, sila yung pinagpapala, sila yung mayaman. Tayo, kaming gumagawa ng mabuti, sumusunod sa inyo, ay naghihirap. Then, life is not fair. But remember this, if life is always not fair, remember that God will always be faithful. God is always faithful. Huwag mong tingnan kung anong meron ang iba. Tingnan mo, kapatid, kung ano ang meron ka sa'yo na pinagkaloob ng Panginoon. God is always faithful. Maaring minsan tayo ay nabibigo, mga kapatid, sa ating pananampalataya, ngunit kailanman hindi tayo binigo ng katapatan ng ating Panginoon. Man's faith may fail us sometimes, but God's faithfulness never fail. Kaya nga, ang pagpapala ng Diyos sa umaga pa lang, paggising mo pa lang sa umaga, oh Lord, thank you. Ako po'y nakahinga pa, ako'y nakamulat pa, ako'y muling sasabak sa journey of life today, sa araw na ito. Pasalamatan ng Diyos sa umaga pa lang, no? Ang pagpapalang ng Diyos ay bago every morning. Kaya nga dito sa Lamentation 3:22-21, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, through the Lord's mercy, we are not consumed because His compassion fails not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diba? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakira. Glory to God. Mga kapatid, sa umagang ito, ang key takeaway na gusto ko po nating maintindihan at umuwi is that the blessing of this world comes with great sorrow. Kung nakakatanggap tayo ng pagpapala na hindi nagmumula sa Diyos at yung pagpapalang iyan ay sinasabi mo ay nakuha mo sa hindi magandang pamamaraan, sa mabuting pamamaraan, yan, pagdating ng panahon, yan ay magbibigay sa iyo ng kabalisaan o kalungkutan, because the blessing that you get from this world will come with a great sorrow. But the blessing na galing sa ating Panginoon make one rich, and He add no sorrow with it. Ang pagpapala ng galing sa Panginoon ay nagbibigyan ng yaman, na tunay na yaman, na hindi kailanman magbibigay sa atin ng kalungkutan. Bagkus ang pagpapalang galing sa Panginoon ay magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaluguran, papuri sa Panginoon. Kaya nga, in summary, 3 principal lesson that we learned this morning about the righteous wealth through God's blessing. Number 1, the Lord's blessings make us rich. Pangalawa, the Lord's blessing make us happy. And number 3, the Lord's blessing make us to remain faithful. Mga kapatid, kailangan natin parati magpasalamat sa mga bagay na natatanggap natin. Sa umaga, pagising pa lang, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo for the new life, the new breath na ating natanggap. Sa hininga, sa hangin,
na bagong buhay na haharapin mo. Always tayo magpasalamat, maliit man o malaki. Always be thankful and be joyful for all the blessings that we receive from the Lord. Small or big, it's a blessing that will have joy in our hearts. Kaya nga, lahat ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon, Lord's blessing will always make us happy, will always make us rich and wealthy. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Salamat po muli sa Panginoon sa inyong salita. Salamat sa inyong paalala po sa amin na lahat ng pagpapala po na nanggagaling sa inyo ay hindi nyo binibigyan ng kabalisaan pa, bagkus ang lahat ng pagpapala sa inyo ay nagbibigay sa amin ng kasiyahan. We continue to trust to you, Father. We continue to entrust to you our life. We continue to entrust to you our needs, Father. We know that you will provide for all our needs. Sa lahat ng nakikinig po sa amin sa umagang ito, nawa ang inyong salita ay kanila pong naunawaan na anumang bagay, maliit man o malaki, na blessing na kanilang matatanggap, ay ito po ay galing sa inyo na dapat ito'y magdulot sa kanilang buhay ng kasiyahan at magbigay ng papuri sa inyo. Marami pong salamat sa pag-aaral sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga salita na amin napakinggan, Panginoon. Salamat of having the blessing to hear your words or your message this morning. All of this we pray and we thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo'n puman sa'kin, nag-iisang tagalay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo'n puman sa'kin, nag-iisang tagalay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko
pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Muli, maraming pong salamat sa lahat po na kinig sa amin sa umagang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Muli, ito niyo pong lingkod, Brother Ray, no? Na isa pong bumabati sa atin na isang magandang umaga. Tayo po'y manalangin. Let's close this service with the closing benediction. Let's pray. Father God, maraming pong salamat muli sa inyong mga gawain. Salamat to sa mga taong inyong ginamit upang mabuo po muli namin ang programa na every Sunday that you have used your children, their talents, their gifts, their ability for us to render this online service, Father. Salamat po sa biyaya nyo sa Grace Castle Fellowship Makati, sa mga nakinig po sa amin, sa patuloy na sumusuporta po sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakikinig po sa amin every Sunday, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa na siyang patuloy, Panginoon, na sa kanilang buhay, sa kanilang pakikinig ay patuloy na magkaroon ng pagbabago at patuloy na matibay na pagtitiwala sa inyo ang kanilang mga buhay at sa kanilang pananampalataya po sa inyo. Maging daluyan po ang bawat isa ng pagpapala. As we receive blessing, Panginoon, let our heart, let our life be a channel of your blessing, Father. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Stay safe po and see you again next Sunday. God bless.
Thank you.